Kamusta po? Ako si Rodessa. Pero tawagin niyo na lang po akong Rod. Isa po akong lesbian at college student dito sa Bataan. Ang ikukwento ko sa inyo ay personal experience ko. Nangyari ito mga 6 na buwan na ang nakalipas. May mga araw talaga na nagigising ako sa kalagitnaan ng madaling araw. Hindi ko sigurado kung normal pa ba ang ganun. Hindi ko rin talaga maiwasan magising ng ganung oras. Parang automatic na dumidilat ang mga mata ko pagsapit ng 3:00 ng madaling araw. Ang ipinagtataka ko lang ay tuwing Martes at Biyernes ko lang iyon nararanasan. Kapag walang pasok ay 6:00 talaga ang gising ko. At kapag may pasok ay 4:00 naman ng umaga ang gising ko. Ako kasi ang nag-aasikaso sa mga kapatid ko na pumapasok sa paaralan. Ako ang nagluluto at naglilinis din ng bahay. Hindi kasi pwedeng mapagod ng sobra si mama dahil may sakit siya. Si papa naman ay nagtatrabaho. Kaya bilang panganay ay nasa akin ang lahat ng responsibilidad. Noong umpisa, sa tuwing mapapagod ako at makakatulog ay saka ako nagigising ng 3:00 ng madaling araw. Sabi ni mama, baka daw dahil sa sobrang pagod ko maghapon kaya ganun. Sinabihan din ako ni mama na huwag din magpakapagod at may paniniwala din daw na kapag nagigising ng 3:00 ng madaling araw ay demonyo ang may gawa nun dahil yun daw ang oras nila. Pero hindi ako nakinig kay mama dahil pag uwi ko galing school ay naglinis ako ng bahay at sa gabi ay ginagawa ko naman ang mga pinapagawa ng propesor namin. Isang beses noon, araw ng Martes at wala akong pasok. Katatapos lang namin kumain noon at naghugas na ako ng pinggan. Pagtapos noon ay pumasok na ako sa kwarto para mag-aral pa rin dahil ayoko din naman mawala sa honor list dahil mawawala din ang scholarship na binigay sa akin ng school. Nagsimula na rin akong mag-review noon dahil malapit na ang exam namin. Maya-maya pa ay bigla na akong tinamaan ng antok. Inayos ko muna ang kutson na higaan ko at binuksan ang electric fan. Pagkalatag ng katawan ko sa kutson ay nakatulog agad ako dahil sa pagod. Nakalimutan ko na rin i-alarm ang cellphone ko para sa pagpasok ko kinabukasan. Mga ilang oras pa lang akong nakakatulog ay bigla akong nagising na parang kinakapos ng hininga at pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin habang natutulog ako. Pagtingin ko sa orasan ay 12:00 pa lang ng madaling araw kaya kinuha ko ang kumot ko at natulog ulit. At nakatulog naman ako ng ilang oras pa at ganoon ulit ang nangyari hanggang sa magising na naman ako. Pero sa pagkakataong iyon ay 3:00 na ng madaling araw. Saglit pa noon ay may natanawan akong babaeng mahaba ang buhok sa sulok ng kwarto ko. Nakasuot ng itim na bestida. Nakapatay din kasi ang ilaw sa kwarto. Hindi rin kasi ako sanay matulog kapag nakabukas ang ilaw. Napasipa pa ako at muntik na akong mahulog sa kama dahil sa takot. Noong una ay hindi ko maaninag ang mukha ng babae. Pero maya-maya pa ay nakita ko nang papalapit na sa akin. Hindi rin ako makagalaw sa pagkakahiga ko. Habang papalapit ang babae sa akin ay nakita kong sunog ang mukha niya at nakangiti na parabang sa mga horror movie. Dahil sa sobrang takot ko ay naisip ko na lang magdasal ng paulit-ulit hanggang sa mawala sa harapan ko ang babaeng nakasuot ng itim na bestida at sunog ang muka. Palaging nangyayari sa akin yun tuwing Martes at Biyernes. Pero sa oras na iyon ay nagpakita na sa akin ang babaeng palaging nakatingin sa akin habang natutulog ako. Nagising na lang ako sa pagyugyog ni mama sa balikat ko. Narinig daw nila akong sumisigaw at umiiyak.
kaya pinuntahan daw nila ako sa kwarto. Mabuti na lang at may duplicate pa sila ng susi sa kwarto. Pagpasok nila ay naabutan daw nila akong umiiyak at binabangungot. Ang akala ko ay totoo ang nangyayari sa akin. Yun pala ay isang panaginip lang. Sinabihan ako ni Mama na kapag ganun daw ay magdasal lang din ako ng paulit-ulit para magising agad ako at makaalis sa bangungot. Huwag din daw akong masyadong magpagod sa maghapon dahil nakakamatay din ang bangungot. Kaya simula noon ay binabalanse ko na lang ang mga ginagawa ko sa maghapon para hindi na maulit ang mga nangyari sa akin. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Melay, taga Binondo, Manila. Gusto ko lang po sanang ikwento sa inyo ang nangyaring kakaibang karanasan ko at nangyari iyon nung nasa Palawan pa lang kami. May paniniwala ang iba na ang panaginip ay kabaligtaran ng mga totoong nangyayari sa buhay ng tao o di kaya ay isang babala ito sa pwedeng mangyari sa future. Madalas kong naririnig iyon sa mga matatanda, lalo na kapag may kakilala akong nanaginip o di kaya ay binangungot. Isang umaga noon, pawis na pawis akong nagising. Pagtingin ko sa orasan ay 8:00 na pala ng umaga. Lumabas ako ng kwarto at tinignan ko sina Papa sa kwarto nila at mahimbing pa rin ang tulog ni Papa dahil sa inuman kagabi. Si Mama naman ay nasa labas na at kagaya ng isang tipikal na nanay na nagbubunganga na agad sa umaga. Nang makita ako ni Mama na gising na, ay inutusan agad ako sa may talipapa para bumili ng ulam namin para sa pangtanghalian. Hindi ko maintindihan ang sarili ko ng oras na iyon. Parang wala akong pakiramdam at para akong nakalutang sa hangin at ang sumunod nun ay hindi ko na namalayan na nasa labas na pala ako ng bahay namin. Hanggang sa makarating na nga ako sa talipapa, ang napansin ko lang doon ay nakatingin sa akin ang mga tao sa talipapa na para bang may kakaiba sa akin. Kakaiba ang reaksyon ng mga mukha nila at kapag napapatingin ako ay umiiwas naman sila. Ang weird kong iisipin, hindi naman ako kagandahan para tignan nila ng ganun. Sinimulan ko nang bilhin ang mga nasa listahan na binigay ni Mama. Inikot ko ang mga suki namin sa talipapa para makapamili na. Pero ang nakapagtataka ay parang hindi nila ako kilala. Parang bagong salta lang ako sa talipapa. Halos lahat ng may pwesto doon ay kilala na ako. Kaya umikot ako ulit sa kabila kung saan naroon ang kabiruan kong si Aling Josie. Bumili muna ako ng mantika at itlog at biniro ko siya katulad ng mga nakakasanayan kong gawin. Pero hindi siya natawa sa mga biro ko. Nakatingin lang siya sa akin at binigay na niya ang pinamili ko. Simula pa lang ay iba na ang pakiramdam ko. Parang hindi normal ang lahat. Ang bilis ng mga pangyayari, pati pagpunta ko sa palengke ay parang minadali. Pero kung gaano kabilis ang pangyayari ay ganoon naman kabagal ang pag-uwi ko sa bahay namin. Matindi na ang sikat ng araw nun pero parang hindi ako naiinitan. Maya-maya pa ay may nakasalubong akong 2 batang lalaki na nagtatakbuhan sa kalsada. Nabangga nila ako at tumilapon ang dala kong plastik na mga pinamili ko. Natapon ang mantika sa plastik, mabuti na lang at nakuha ko pa ang kalahati. Nakakainis ang ganong pangyayari pero ang 2 bata ay parang wala lang sa kanila. Hindi nga sila nanghingi ng pasensya sa akin na parang wala silang nabanggang tao. Nang makatayo na ako sa pagkakatampot ko sa mga pinamili ko ay hindi ko namalayan na nasa harapan na pala ako ng bahay namin. Nagtaka ako kung bakit maraming tao doon at nakita ko ang tiyahin ko na umiiyak at pinapalapit niya ako sa kanya. Nang magtangka na akong lumapit ay parang may pumipigil sa akin. Sinisigaw ko ang pangalan ng tita ko pero walang boses na lumalabas. Malakas na rin ang kabog ng dibdib ko ng oras na iyon. Hanggang sa makapasok ako ng bahay at nakita ko si Mama na umiiyak at nasa sahig si Papa. Tinanong ko kung anong nangyari. Pero wala pa ring boses na lumalabas sa akin. Maya-maya pa ay narinig kong nagsalita ang mama ko. Sinabi niya na wala na si Papa.
Sa pagkasabi ni Mama ng ganon ay bigla na lang tumulo ang luha ko kasabay ng pagtulo ng pawis at pagdilat ng mata. Isang mahabang panaginip lang pala na parang totoo ang lahat hanggang sa paggising ko ay mabigat pa rin ang dibdib ko dahil sa panaginip ko na wala na si Papa. Kaya nagmadali akong tumayo at naghilamos. Naririnig ko na ang bunganga ni Mama na sinesermonan ang kapatid ko. Kinabahan ako sa oras na yon. Dahan-dahan kong sinilip ang kwarto para tignan kung nandoon si Papa. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi ganoon ang nangyari sa panaginip ko. Paglabas ko ng sala ay nakita ko sila Mama at Papa na nagkakape. Nabigla sila sa pagyakap ko at doon ko na sinabi ang panaginip ko. Ipagdasal ko na lang daw, nakabaligtaran nga ang panaginip. Sa ngayon naman ay malakas pa rin at buhay pa si Papa. Ipinagpasalamat namin iyon ng buong pamilya. Ako po si Myla, taga rito sa Pasig. May gusto lang po akong ibahaging kwento sa inyo noong medyo bata pa ako. Mga taong 2005, bumisita kami noon sa tito ko na nasa Batangas. Birthday niya kasi yon. Panganay na kapatid ni Mama si Tito Marlon. 3 silang magkakapatid. Ang isa ay nasa Canada at ang nasa Batangas nga ay si Tito Marlon. Pagod nga kami sa biyahe noon. Hindi kasi ako nakatulog sa bus dahil ang totoo ay mahihiluhin ako sa biyahe. Nakatingin lang ako sa bintana para malibang. Malapit nang dumilim nang makarating kami sa bahay ni Tito Marlon. Pagdating namin doon ay sinalubong naman kami ni Tita Lorna, ang asawa ni Tito Marlon, pati na ang mga anak nila na sina Marian at Lawrence. Ang panganay na si Marian, ang kaedad ko sa anak ni Tito Marlon. Napansin naman ni Tita Lorna na pagod kami sa biyahe, kaya pinagpahinga muna niya kami at maghahanda lang daw siya ng hapunan. Pinaakyat niya muna kami sa 2nd floor. Doon kasi ang kwarto ng mga anak nila at doon muna kami pansamantalang matutulog. Hindi naman gaano kalakihan ang bahay nila Tito Marlon, pero maganda at maayos naman. Nakapag-abroad kasi si Tito Marlon at ang ipon niya ang pinangpagawa ng bahay at nakabili din sila ng sasakyan para sa negosyo nila. Isang compound din pala iyon na halos puro mga kamag-anak nila Tita Lorna ang nakatira. Mababait naman sila at mga kasundurin ni Mama ang mga kamag-anak ni Tita Lorna. Umakyat na nga kami noon sa 2nd floor at pinag-ayos na muna kami ni Mama ng mga gamit. Gusto ko na sanang matulog muna dahil medyo nahihilo pa ako. Kaya lang ay inuna ko munang mag-ayos ng pinapagawa ni Mama. Habang nag-aayos ako ng mga gamit namin ay napatingin ako sa bintana ng kwarto nila Marian. May katapat din itong bahay na nakabukas din ang bintana at may batang babaeng nakasilip din doon. Pamilyar yung mukha niya pero hindi ko lang matandaan ang pangalan. Parang nakalaro ko na siya nung bata pa ako na nagpupunta kami sa bahay ni Tito Marlon. Ibinalik ko ulit ang atensyon ko sa pag-aayos ng mga gamit hanggang sa nakatulog na nga ako. Mga bandang 9:00 na ng gabi ay ginising kami ni Mama para kumain muna. Pagtapos namin kumain ay nagkwentuhan kami ni Marian. Tinanong ko din siya kung sino yung batang babae na nakasilip sa bintana pero natawa lang siya at sinabing wala namang bata doon. Binaliwala ko nilang iyon at maya-maya pa ay nakatulog na rin kami ni Marian at ng kapatid ko. Sila Mama naman ay nagkwentuhan pa sa labas habang gumagawa ng mga putaheng iluluto para sa birthday ni Tito Marlon. Mga bandang 4:00 ng madaling araw noon ay nagising ako para umihi. Nasilip ko ang kwarto nila Tita Lorna. Nandoon sila Mama na mahimbing ang tulog. Naisipan kong lumabas para magpahangin para kasing maalinsangan sa loob ng kwarto kahit may ventilador. Sa pagkakataong iyon ay nakita ko na naman ang batang babae. May dala siyang manika. Tinanong ko siya kung bakit gising na siya ng oras na iyon. Ang sabi niya, hindi raw siya makatulog at gusto niyang makipaglaro. Kaya lang ay walang gustong makipaglaro sa kanya dahil ang tingin sa kanya ay kakaiba. Maya-maya pa ay nagpaalam na siya dahil mag-uumaga na. Ako naman ay naupo lang sa bangko sa labas ng bahay nila Tito Marlon.
Hindi ko na rin alam ang mga sumunod na nangyari noon. Nagising na lang ako noon na niyuyugyog ng kapatid ko ang balikat ko para gisingin. Pinapagising na raw ako ni mama. Nagtaka pa ako dahil ang alam ko ay hindi na ako natulog simula lumabas ako kanina. Naabutan ko sila mama na nag-aayos sa kusina. Tinanong ko sila kung anong oras nagising at ang sabi nila ay wala pa silang tulog. Nagtaka ako dahil kanina lang paglabas ko ng madaling araw ay tulog na tulog sila. Sinabi ko pa kina tita at mama na wala naman sila sa kusina dahil lumabas ako ng madaling araw at nakita ko pa nga ang batang babae sa labas nila. Sinabi ko rin ang itsura niya. Kinilabutan si tita sa sinabi ko. Ang batang tinutukoy ko raw ay pamangkin niya na 3 taon nang namatay dahil sa sakit sa puso. At siguro daw ay pinaglaruan ako ng pamangkin niya sa panaginip ko. Dahil sa nangyaring iyon, kinabukasan pagtapos ng birthday ni Tito Marlon ay umuwi na rin kami ng Pasig. Hello po, ako po si Trisha. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko. Nangyari po ito taong 2023 lamang. Second year na po ako niyan sa senior high school. ABM po ang strand ko. At alam naman natin na maraming nagrereklamong estudyante o kahit na mga magulang dahil maraming pinapagawa sa school. Halos gabi-gabi na lang ay puyat ang mga estudyante sa dami ng mga pinapagawa. At doon na nga pumasok ang anxiety ko. Minsan parang ayoko nang pumasok dahil nahihiya ako sa laki ng mga eye bags ko. Sobrang stress din kapag deadline na ng mga pinapagawa sa school at hindi pa ako natatapos. Nag-alala din si mama sa akin. Magpahinga rin daw ako kahit isang araw lang at makapag-enjoy. Mas mahalaga pa rin ang kalusugan kesa sa mga deadline na project sa school. Pero hindi ako nakinig kay mama dahil mahalaga sa akin ang grades ko. Kahit may mga subject na nahihirapan ako, ay nagsisikap pa rin ako para makakuha ng magandang grade. Isang beses noon, gumagawa ako ng mga assignment habang nasa kama ako. Medyo naiiyak na nga ako dahil may mga problema sa math na nahihirapan akong sagutan. Kaya nanood na ako sa YouTube dahil may mga example doon kung paano gawin. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang tiyan ko. Naalala ko na hindi pa pala ako kumakain ng hapunan, kaya bumaba muna ako para kumain. Pagtapos noon ay umakyat na ulit ako para ipagpatuloy ang panunood sa YouTube. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako at nabitawan ko ang cellphone ko habang nanonood. Nagising na lang ako na wala na ako sa kwarto ko at parang nasa isang malaking bodega ako. Sira at luma na ang mga gamit doon. Nagtaka ako dahil ang alam ko natutulog lang ako sa kwarto ko. Pero bakit napunta ako doon? Maya-maya ay may natanaw akong isang babae na nakasuot ng puting damit. Habang papalapit siya sa akin, kinilabutan ako dahil nakabaligtad ang katawan niya. Ang ulo ay nakaharap sa akin at ang katawan ay sa kabila. Habang papalapit siya, ay panay na ang sigaw ko ng paghingi ng tulong. Pero parang walang lumalabas na boses sa akin at pinipilit kong tumakbo. Pero hindi ako nakakaalis sa pwesto ko. Parang may bagay na mabigat na nakadagan sa katawan ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng oras na iyon. Nanginginig ang buong katawan ko sa sobrang takot dahil habang lumalapit ang babae ay umaagos ang dugo sa mukha niya. Ang naisip ko na lang na paraan ay ang pagdarasal. Kaya pumikit ako at paulit-ulit kong dinarasal ang sumasampalataya hanggang sa lumalakas na lang ang dasal ko at bahala na kung ano ang mangyari sa akin. Pagdilat ko ng mga mata ko ay nakita ko na nasa tabi ko si mama at naroon na ulit ako sa kwarto ko. Ang sabi ni mama, narinig daw niya akong sumisigaw kaya pumasok siya ng kwarto ko. Tinanong niya rin ako kung anong napanaginipan ko
at parang takot na takot ako. Ikinuwento ko nga yun kay mama. Sobrang nakakatakot pala ang bangungot. Akala mo ay totoong totoo. Simula noon ay kapag nakakatapos na ako ng isang activity ay nagpapahinga muna ako. Nagkatrauma na rin ako sa nangyari dahil pakiramdam ko ay mamamatay na ako ng oras na yon. Magandang araw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alicia. Nasa 50 anyos na at may 4 na anak. Malabo na rin kasi ang isa kong mata dahil sa katarata. Kaya hirap na rin akong mag-type sa cellphone. Kaya ang anak ko na lang na panganay ang nag-type nito at kinakwento ko na lang sa kanya ang pari na gumagampala sa pagtulog ko. Nag-umpisa yun sa nilipatan naming bahay. Nakikitira lang kasi kami noon sa bayaw hipag ko at nang maibenta na ang bahay at lupa nila sa Cebu ay pinatira niya kami sa bahay na akala mo ay walang naninirahan. Puro agiw at sapot ng gagamba. Unang gabi pa lang namin ay may nagparamdam na. Sa terrace ay may palakad-lakad na anino at sa may baba naman ay may nagbubukas ng gripo sa banyo kahit walang tao. Natatakot na rin ang mga anak ko. Kahit kakalipat lang namin ay gusto na nilang umalis. Kaso lang ay wala kaming ibang pupuntahan at wala din kaming pera pang upa ng bahay dahil nawalan ng trabaho ang asawa ko. Nakadagdag pa sa takot namin nang magkwento ang mga kapitbahay namin tungkol sa bahay na inuupahan ng hipag ko para sa amin. May mga nagpaparamdam daw talaga at nagpapakita sa bahay. Kaya lahat ng umupa daw sa bahay ay hindi nakakatagal at umaalis sila. Wala na kaming magagawa kaya tiniis na lang namin ang mga paramdam. Pag nagkakasakit din ang bunso ko ay palagi niyang itinuturo ang babae sa may bintana na walang muka. Sinabihan ko na lang na magdasal palagi para hindi na niya makita ang babae. Nag-umpisa na ang kalbaryo ko. Nang isang gabi ay matutulog na kami. Sa sala na kami naglagay ng kutson ng asawa ko at ang 4 naman naming anak ay sama-sama sa isang kwarto. Nang mahiga na ako ay parang lumakas ang kabog ng dibdib ko at pakiramdam na may masamang mangyayari. Tulog na ang asawa ko noon at mga anak ko. Maya-maya pa ay nakakita ako ng pari na may hawak na Biblia sa may paanan ko. Pero ang alam ko ay nakatulog na ako noon. Dumaan siya sa harapan ko at tumagos sa may kusina. Sinundan ko siya ng tingin at akmang tatayo na ako para sundan siya at alamin kung sino iyon. Pero hindi ako makagalaw. Parang may humahawak sa kamay ko at paa ko. Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili ko na tulog sa may kutson. Pati ang asawa ko ay tulog na rin. Pinipilit kong bumalik sa katawan ko at umiiyak na rin ako dahil ayoko pang mamatay. Maliliit pa kasi ang mga anak ko. Hanggang sa nagulat na lang ako sa mahinang pagsampal ng asawa ko. Umiiyak daw ako kaya ginising niya ako. Nanginginig pa rin ang katawan ko dahil sa takot na para bang totoo ang nangyayari sa akin. Isang buwan lang ang lumipas at muling nangyari iyon. Tanghaling tapat noon nang makatulog ako sa sala dahil sa pagod sa paglalaba. Pumasok ang mga anak ko sa paaralan at ang asawa ko naman ay nagsisibak ng mga kahoy sa likod bahay. Sa pagkakataong iyon ay ang babaeng nakaitim naman ang nagpakita sa panaginip ko. Ang suot niyang belong itim ay tinakip niya sa mukha ko kaya habol hininga ako sa panaginip ko. Sinundan pa iyon ng pagpatay sindi ng mga ilaw. Sa panaginip ko ay takot na takot talaga ako.
pakiramdam ko nga rin ay naihina ako sa takot. Wala na akong magawa kundi ang magdasal at labanan ang babaeng nakaitim na gustong pumatay sa akin. Hanggang sa nagising na nga ako at tumingin sa paligid. Walang katao-tao kaya napatakbo ako sa likod bahay dahil naroon ang asawa ko. Kinausap ko siya na baka pwede ay kahit saan na lang kami tumira, wag lang sa bahay na yun dahil baka yun pa ang ikamatay ko. Kaya nagpasya kaming mag-asawa na gumawa na lang ng maliit na kubo sa bakuran ng hipag ko. At mabuti ay pumayag naman sila dahil sinabi ko ang nangyari. Pasalamat kaming pamilya dahil nakaalis na rin kami sa bahay na iyon. At sa ngayon ay may sarili na kaming bahay at may trabaho na rin ang dalawang anak ko. Simula ng pag-alis namin doon sa bahay ay hindi na ulit ako na naginip ng masama. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Alena. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang masakit at masamang panaginip na naranasan ko. Nangyari po ito way back 2012. Kadarating ko lang noon sa apartment na inuupahan ko. Nag-street duty ako sa pinapasukan kong ospital bilang nurse. Sa sobrang pagod, pagkakita ko sa kama ay ibinagsak ko agad ang katawan ko at agad nakatulog. Tapos nanaginip ako. May dumating daw sa aking invitation para sa isang kasal. Nagulat ako kasi hindi ko kilala yung ikakasal. Pero nakalagay sa invitation na maid of honor ako. At kinabukasan na rin yung kasal. Natawa pa raw ako at binaliwala ko lang sabay tapon ng invitation sa basurahan. Baka kapangalan ko lang kako yung maid of honor. Tapos nung nasa duty na uli ako, may messenger na nagbigay uli sa akin ng invitation na yon. Nairita ako kaya tinapon ko daw uli. Tapos nung pag-uwi ko uli sa apartment, nakita ko na naman yung invitation nakapatong sa kama ko. Kinilabutan na ako kasi itinapon ko na yon. Hindi ko alam kung saan galing at paano napapasok sa bahay ko. Parang ini-insist talaga nung nag-i-invite na pumunta ako. Parang naintriga raw ako kaya naisipan ko ang pumunta sa simbahan na nakalagay doon. Pero hindi ako nag-gown. Pagdating ko sa simbahan ay nasa loob na ang mga tao. Maging yung mismong ikakasal ay natatanaw kong nasa harap na ng altar. Pagpasok ko sa entrance ay nagulat ako dahil lumingon at tumingin sa akin lahat ng mga tao. Nakaramdam naman ako ng pagkailang, lalo't tumigil yung pari sa pagsasalita at lumingon din sa akin yung ikinakasal. Humakbang ako papunta sa gilid pero may isang taong lumapit sa akin at inakay ako sa pinakagitna at sinabihan ako na magmarcha papunta sa altar. Naguguluhan ako pero hindi ko rin alam kung bakit ako napasunod. Habang naglalakad nga ako papunta sa altar ay hindi ako inalisa ng tingin ng mga tao sa paligid. At yung dalawang ikakasal ay matyaga ding naghihintay sa akin. Ang weird talaga kasi kahit anong isip ko ay hindi ko talaga sila makilala. Parang napakatagal nung naging paglapit ko sa kanila. Nung sa wakas ay nakarating na ako sa altar. Nagulat na lang po ako nung bigla akong niyakap ng bride at iyak ng iyak. Napayakap na rin ako at nag-iyakan kaming dalawa. Noon ako biglang nagising at inabutan ko pa ang malakas na pag-ikbi ko. Basa rin ang mukha ko ng sarili kong luha. Hindi ko ma-explain pero sobrang bigat ng pakiramdam ko nung mga oras na yon. Sobrang apektado ako sa iyak at yakap ng bride kahit hindi ko talaga siya kilala. Napabuntong hininga na lang ako sabay kuha sa cellphone na nasa ulanan ko. Nagulat pa ako nang makita ko ang sunod-sunod na missed calls
text at chat nila mama at papa. Nasa Bataan sila sa bahay namin. Bigla akong kinabahan kaya inopen ko kaagad ang mga messages nila. Natulala at pinanlamigan ako ng katawan nang malaman ko ang dahilan. Patay na raw ang nag-iisa kong kapatid na babae at ang asawa nito na dati kong boyfriend. Bumangga raw ang sinasakyan nila sa isang bus at hindi na umabot sa ospital. Hindi ako makapaniwala. Wala ng kapatid ko na isinumpa ko at itinuring na hindi kakilala sa loob ng ilang taon. Dahil sa pag-agaw niya sa lalaki na unang nag-alok sa akin ng kasal. May 5 taon na rin ang nakakaraan mula nang umalis ako sa amin at namuhay ng solo dito sa Manila. Mula noon ay hindi na uli kami nagkita. Kahit sarili kong magulang ay tinikis ko dahil sa pagkonsinti ng mga ito sa kanya. Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Ilang araw na ang nakalipas mula nang matanggap ko ang balita at wala pa ring tigil ang tawag at text ng mga magulang ko. Nakikiusap na puntahan ko ang burol ng kapatid ko bago man lang daw to mailibing. Pero pilit ko pa rin hinahanap sa puso ko ang pagpapatawad. Araw na ng libing ng kapatid ko at ng asawa niya nang sa wakas ay makapagdesisyon akong pumunta. Sa simbahan na ako dumiretso dahil ang sabi sa akin ay naroon na daw sila para pamisahan. Nakatingin sa akin ang lahat ng mga tao doon habang humahakbang ako palapit sa altar. Napaisip ako, pamilyar sa akin ang eksenang iyon. Parang nangyari na ako. Malapit na ako sa altar noon nang bigla akong matigilan. Nakita kong nakatayo sa magkabilang dulo ng 2 kabaong ang kapatid ko at ang asawa niya. Nakasuot sila ng pangkasal. Nakangiti at nakalahad ang kamay sa akin. Pinanlamigan ako ng buong katawan. Alam kong guni-guni ko lang iyon pero kinilabutan ako kasi iyon ang eksaktong eksena sa panaginip ko. Ang kaibahan lang, kilala ko na yung mga taong nakapangkasal. Sila pala iyon. Hindi ako nakapagmarcha noon sa kasal nila dahil hindi ko kinayang dumalo. Pero nung oras na iyon ay para na rin akong nagmamarcha papunta sa altar. Hindi nga lang sa kasal, kung hindi sa libing nila. Sa admin ng YouTube channel na to at sa lahat ng kapwa ko taga-subaybay, isang magandang araw po. Itago niyo lang po ako sa pangalang Frida. Magbabahagi lang po ako ng naging masamang karanasan ko noong bago pa lang akong nakakapagtrabaho. Sa isang parte po ng Manila nangyari iyon. Halos ilang taon na rin mula nang mangyari yon. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako pinapatahimik ng konsensya ko. May isang part ng isip ko na nagsasabi na tama lang ang ginawa ko kesa naman ako ang mapahamak. Pero may isang parte rin na nagsasabi na kasalanan ko kung bakit may isang taong napahamak. Taong 2015 iyon. Nasa college ako pero napilitang huminto para mag full time sa trabaho dahil na-stroke ang tatay ko. Bukod sa hindi na ako kayang pag-aralin ay kailangan ko ring kumita para makatulong sa mga gastusin. Nakapasok ako bilang isang call center agent. At nung gabi ngang mangyari iyon ay galing ako sa trabaho. Pasado 2:00 na ng madaling araw noon. Pagkababa ng jeep ay may lalakarin pa akong madilim na kalsada papasok sa eskinita namin. Alam kong delikado sa lugar na yon dahil wala nang mga tao lalo at ganung oras. Kaya naman mabilis ang lakad ko habang paringalinga sa paligid. Malapit na sana ako sa bungad ng eskinita namin nang may makita akong 2 tao sa pinakakanto. Base sa itsura ay
nakumpirma ko na agad na hino-hold up ng lalaki yung babae. Nakita ko pa yung pagkislap sa dilim nung tila kutsilyong hawak ng lalaki. Bumilis ang tahip ng dibdib ko at pinangalugan ng tukod. Nagpalinga-linga ako. Walang ibang tao maliban sa amin. Binalak ko sanang tulungan yung babae pero nanaig yung takot ko kaya mabilis akong pumihit pabalik. Pero bago ako nakatalikod ay nadinig ko yung sigaw ng babae at humihingi ng tulong. Bigla akong napatigil pero nung makita kong nakatingin ng masama sa akin yung lalaki ay bigla akong napakaripas ng takbo. Hindi ako tumigil hanggang sa makakita ako ng isang convenience store. Pumasok ako at hingal na naupo. Nanginginig pa ang katawan ko sa matinding nerbiyos. Hindi ko alam kung paano ako uuwi. Natatakot pa akong bumalik doon. May ilang tao doon na napapatingin sa akin kaya pilit kong kinalma ang sarili ko. Bumili ako ng tubig at pagkain kahit hindi ko naman magagawang kumain. Nahiya kasi ako na basta lang tumambay. Iniisip ko noon kung ano na kaya ang nangyari doon sa babae. Pinagdasal ko pa na sana ay walang masamang nangyari sa kanya. Nang maya-maya ay nakarinig ako ng sirena ng ambulansya. Kasunod ang isang patrol car patungo sa direksyon ng lugar namin. Biglang kumabog uli yung dibdib ko. Nagpasya akong umuwi na at nanlumo ako nang makita kong doon nga nagpunta yung police mobile at ambulance. Sa kasamaang palad ay napatay pala ng hold-upper yung babae. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nang makauwi sa bahay ay umiiyak kong ikinuwento kay nanay ang nangyari. Hindi siya makapaniwala na nakasaksi ako ng isang krimen at natakot siya para sa akin. Takot na takot din ako noon. Kahit hindi ko naman talaga nakita kung paano napatay ang babae, yung hold-upper lang naman ang makakagawa sa kanya noon. Natatakot ako dahil baka namukhaan ako ng hold-upper o baka mangyari din sa akin ang nangyari doon sa babae. Pero hindi ako pwedeng tumambay na lang. Kaya napilitan akong pumasok. Pauwi na nga uli ako ng gabing yon at mas lalong na doble ang kaba ko habang naglalakad ako sa gawing yon. Kung kailan nakalagpas na ako sa bahagi kung saan na-hold up yung babae, saka ko naramdaman na parang may sumusunod sa akin. Napahigpit yung hawak ko sa mahabang payong na sadya kong dinala bilang pangdepensa. Parang tinatambol na yung dibdib ko sa matinding kaba, lalo nung makita ko yung anino nung kasunod ko. Biglang harap ako pero nakahinga ako ng maluwag nang makita kong isang babae pala yung kasunod ko. Nakangiti siya sa akin kaya napangiti rin ako kahit hindi ko siya kilala. Pero bigla akong natigilan sabay sa panlalaki ng ulo ko. Dahan-dahan kong nilingon uli yung babae at napasigaw ako ng malakas nang makita ko na naging isang bangkay na duguan yung babaeng ngumiti sa akin. Galit at matalim ang tingin niya sa akin. Nangilabot ako nang makilala ko na siya yung babae na hinold up at napatay dahil hindi ko tinulungan. Para akong itinulos sa aking kinatatayuan kaya sumigaw na lang ako ng sumigaw hanggang sa bigla na lang akong nagising sa tapik ni nanay. Panaginip lang pala. Hinihingal na napabangon ako. Simula noon ay hindi na ako tinigilan nung babae sa panaginip ko. Pinamisahan ko na siya at humingi na rin ako ng tawad kung hindi ko man siya natulungan. Pero patuloy pa rin siyang nagpapakita sa panaginip ko at matindi pa rin ang galit niya sa akin. Kaya dasal ko na sana ay may magawa na ako para matulungan siyang makamit ang hustisya. Para matahimik na siya at patahimikin na rin niya ako.
Magandang araw po sa bumubuo ng YouTube channel na to, maging sa mga kapwa ko taga-subaybay. Ako po si Nanette na taga Isabela. Ibabahagi ko po sa inyo ang isang kwento na nangyari sa amin ng kaibigan ko na tawagin na lang nating Nancy. Hindi man po ito tipikal na kwentong katatakutan kagaya ng ibang mga pinapadala dito, pero nagbigay po iyon ng matinding kilabot sa akin. Tungkol po ito sa naging panaginip naming dalawa noong taong 2020. Napagkwentuhan po namin yun isang araw habang nasa school kami na pinapasukan namin bilang mga non-teaching staff. Una akong nagkwento sa kanya ng panaginip ko kasi po ay excited ako dahil sa panaginip ko ay nanalo raw ako ng jackpot prize sa loto. Kinantsawan niya nga ako at biniro na nangangarap daw ako ng gising. Panaginip lang daw yon at imposible raw na magkatotoo. Sagot ko naman sa kanya ay malay mo, kung minsan may mga panaginip na nagkakatotoo. Tapos siya naman ang nagkuwento ng panaginip niya na tungkol naman daw sa isang baha. Paulit-ulit daw niya iyong napapanaginipan. Hindi daw niya alam kung saang lugar iyon, basta kalsada yon. Marumi at malalim yung baha hanggang dibdib niya. Tapos marami raw mga taong hindi niya kilala. Natigilan ako, tapos sabi ko sa kanya na sa pagkakaalam ko ay hindi magandang panaginip ang baha na may kasamang kahulugan iyon. Pero tinawanan lang din niya ako at tinawag pang funny dahil mapaniwalain daw ako sa mga panaginip. Inulit pa niya yung sinabi niyang hindi nga totoo ang mga panaginip. Na kesyo pag nagising na daw tayo ay naiiwan na lang sa isip natin yung mga yon. Hindi na ako nakipagtalo sa kanya pero sinabihan ko siya na mag-ingat pa rin, magdasal at humingi ng gabay sa Panginoon. Nag-alala ako kasi natatandaan ko na dati ay may kwento ang tiyahin ko tungkol doon sa hipag niya na lagi ring nananaginip ng baha. Tapos ay puro kamalasan daw ang nangyari. Hindi ko po alam kung dahil sa kakaisip ko ng panaginip niya kaya napanaginipan ko rin yon. Ang weird lang kasi kung ano yung panaginip niya ay siya ring eksaktong panaginip ko. Ang kaibahan lang ay nandoon din ako sa panaginip na yon at pilit ko daw siyang nilalawitan ng lubid para maisalba ko siya sa baha. Pero tumanggi siyang abutin iyon at sa halip ay tinatawanan lang ako. Ilang araw makalipas ang pag-uusap naming iyon at yung panaginip ko ay nawala din naman yon sa isip ko. Hanggang isang araw ay may nangyaring hindi inaasahan. May dumating na bagyo na hindi man direktang sa amin tatama pero pinag-ingat ang lahat dahil sa posibleng pagtaas ng tubig. Naalerto kami lalo at naging mabilis nga ang pagtaas ng tubig at nagkaroon ng anunsyo na posibleng magpakawala ng tubig ang dam. Kinumusta ko sila Nancy at sinabihan ko siya na kailangan na naming lumikas at pumunta sa evacuation. Pero ang sabi niya ay hindi naman daw ganoon kataas sa kanila para kailanganing lumikas. Magkaiba kasi kami ng barangay. Hindi ko siya napilit kaya inintindi ko na lang ang pamilya ko. At nangyari nga ang hindi namin inaasahan. Naging mabilis ang pagtaas ng tubig lalo na nang magpakawala na ang dam. Halos lahat ng bahay doon ay nalubog pero isa ang bahay nila Nancy sa nalubog ng husto. Literal na bubong na lang ang nakalitaw sa kanila. Ang masakit pa nito, nahulog at tinangay ng rumaragas ang tubig ang kapatid niya sa kasagsagan ng malakas na ulan habang nagpipilit itong makapagsalba pa ng ilang gamit. Hindi kasi sila agad na nakalikas. Hindi daw nila inakala na aabutin ng ganoon kataas ang baha. Nang humupa na ang baha ay saka nila nakita ang masaklap na resulta ng dilubyong iyon. Nagiba ang bahay nila at patay na nang matagpuan ang kapatid niyang lalaki.
dahil sa paghihinagpis na nangyari sa kanila ay hindi iyon nakayanan ng nanay niyang maedad na, kaya inatake ito at sumakabilang buhay din. Grabe ang nangyari sa kanila. Hindi ko man sila kadugo pero nanlumo rin ako dahil nga kaibigan ko si Nancy. Noon ko naalala yung parehong panaginip namin at kinilabutan ako. Nagkataon lang ba ang lahat o sadyang nagbigay ng babala ang panaginip namin? Sa pagkakaalam ko, may mga nagsasabi na depende raw sa klase ng napaginipan mong tubig ang interpretasyon o kahulugan nito. Pagka raw baha at marumi ay hindi maganda o negative ang ibig sabihin. Pero sa nangyari sa amin ni Nancy ay masasabi ko na literal ang naging kahulugan nito. Maging kami man ay binaharin at dumaan rin sa pagsubok nung mga panahon na yon. Pero hindi naging ganon kabigat. Sa tingin ko po kasi dahil naniniwala ako sa interpretasyon ng mga panaginip ay hindi ko binaliwala iyon. Bagkus ay inisip kong isa iyong babala. Kaya agad akong nagdasal at humingi ng gabay sa Diyos na malagpasan namin ang kung anong negatibong hatid ng panaginip na iyon. Naniniwala naman po ako na kung ano ang nakatakda ay mangyayari. Pero mas naniniwala po ako sa kapangyarihan ng panalangin at awa ng Puong May Kapal. Matagal na po akong silent listener dito at ito ang unang beses na magpapadala ako ng storya ko dahil ngayon lang po ako nakapag-decide. Ana po ang pangalan ko na taga Valenzuela. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko tungkol sa isang panaginip. Medyo masalimuot po yung panaginip na yon na nangyari way back 2017. Madalas naman po akong nananaginip ng kung ano-ano. Mga weird na sa tingin ko ay normal naman din pong nangyayari sa iba. Pero hindi ko po makakalimutan yung panaginip ko na yon kasi po ay nagkatotoo talaga siya. Habang napapanaginipan ko iyon ay kasalukuyan pala siyang nangyayari, kaya kakatuwa po talaga yung pangyayaring iyon. Nangyari po ito noong pumunta ako mag-isa sa probinsya ng papa ko sa Tagkawayan, Quezon. 18 po ang edad ko noon. Elementarya pa lang ako nang magkahiwalay ang parents ko, pero in good terms naman po sila. Papa's girl po talaga ako, pero mas minabuti nilang dalawa na kay mama ako magstay dahil babae raw ako at mas magagabayan ako ni mama. Pero sa paglipas ng panahon ay marami ng bagay na hindi namin napagkakasunduan na mag-ina. Kagaya na lang nga nung araw na yon na nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. Sa sama ng loob ko ay bigla akong nagpasya na pumunta kay papa sa Quezon. Wala po akong sinabihan kahit sino na aalis ako noon. First time ko lang pong pumunta doon ng mag-isa at medyo kabado rin dahil hindi ko kabisado yung lugar. Pero sa pagtatanong ay nakasakay naman ako ng bus. Mahaba ang biyahe at dahil hindi sanay ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Lalo pa at zigzag ang daan, kaya ipinasya kong itulog muna. Hindi ko po alam kung gaano katagal na akong nakatulog noon nang managinip ako na chinat daw ako ni mama. Mahaba at sunod-sunod po yung chat niya. Sa chat niya po sa akin ay kinakwento niya na napanaginipan daw niya akong nakasakay sa isang bus. Hindi daw niya alam kung saan ako pupunta noon. Basta may nakikita daw siyang mga puno, bundok at bangin. Tumigil daw ako sandali sa pagbabasa ng chat ni mama kasi napaisip ako na parang pinaparinggan niya ako. Naisip ko kung talaga kayang panaginip niya iyon na nakasakay ako sa bus o hinuhuli niya lang ako.
Pero wala naman akong sinabihan dahil patakas nga lang nung umalis ako. At kahit si Papa ay hindi alam na pupunta ako sa kanya. Nung nabasa ko raw yung karugtong ng chat ni Mama ay nasyak at kinilabutan ako dahil sinasabi niya doon na sa panaginip daw niya ay nabangga ang sinasakyan kong bus at nahulog sa bangin. Doon na raw ako nag-react at napareply sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ang gara naman ng panaginip niya kasi totoong nasa bus ako ng mga oras na yon. Nag-reply si Mama at sinabihan niya akong bumaba na ng bus dahil natatakot daw siyang magkatotoo yung panaginip niya. Tumatawag pa siya sa akin noon pero hindi ko na raw magawang sagutin dahil nagpapanik na ako dahil naramdaman kong bumibilis yung takbo ng bus kung kailan nasa pakurbada. Nagpalingalingan na ako at nagtatangkang pumara noon. Nang hindi ko na matiis ang matinding nerbiyos ay pumara na nga ako ng malakas. Pagkapara ko po ay bigla daw nagpreno ng malakas yung bus at bumangga sa isang malaking puno na nasa gilid ng bangin. Sa sobrang lakas ng impact ay sumubsob ako sa upuan na nasa harap ko at doon na po ako nagising. Nagkakagulo at nagsisigawan ang mga pasahero. May umiiyak na bata at matanda dahil mga nasaktan sa pagkakabangga ng bus. Ang iba naman ay galit na galit at nagtutungayaw sa driver. Naguunahan ng makababa ang mga pasahero. Naririnig ko ang mga sinasabi ng ilan na baka raw mahulog sa bangin ang bus. Nung mga oras na yun ay hindi ko magawang makakilos. Para akong itinulos sa pagkakaupo. Nanlalamig at nangangatal ang buong katawan ko. Pero hindi po sa kasalukuyang nangyayari na yon dahil parang hindi pa siya nagsisink in sa isip ko. Kundi dahil malinaw na malinaw pa sa isip ko yung katatapos kong panaginip. Kaya napaisip ako noon kung gising na ba ako talaga o nananaginip pa rin. Isang matandang lalaki po yung natatandaan kong pilit akong pinatayo at inalalayang makababa. Nang nasa tabi na kami ng kalsada ay nakita ko ang mga pasaherong sugatan at yung bus na wasak ang unahan at nakabitin sa gilid ng bangin. Doon lang ako parang natauhan. Nangilabot ako at napaiyak. Noon ko naalala yung mga chat ni Mama sa panaginip ko. Dali-dali kong binuksan yung phone ko pero wala naman siyang mga chat na ganun. Pero marami at sunod-sunod yung missed call niya. Hindi man direkta pero naisip ko na yung panaginip niya sa panaginip ko ay isang silbing babala. Agad ko silang tinawagan ni Papa at ipinaalam ang nangyari. Mas lalo po akong kinalabutan nang sabihin ni Mama na totoong napanaginipan niya iyon. Kaya niya ako tinatawagan. Naranasan niyo na po bang magising sa madaling araw na pinagpapawisan at hingal na hingal? O naka-experience na rin po ba kayo na makipagtalik sa panaginip at pagkagising niyo ay basa na ang suot niyong panloob? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Krisa. Hindi po talaga ako fan ng mga horror or creepy stories. Pero avid listeners ako ng channel na to. Para lang po may pagkalibangan o pampatay ng oras. Hindi po kasi ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Hanggang sa magkaroon ako ng paranormal experience. Nangyari po ito sa inuupahan kong solo room sa Malate. Nito lang makalipas ang pandemic. Nagtatrabaho po ako noon sa malapit na ospital doon bilang isang nurse attendant. Hindi ko masyadong bet yung kwarto na yon. Hindi dahil sa nakakatakot yung vibes niya, kundi namamahalan ako. Bukod sa luma na kasi hindi pa kasama sa upa yung tubig at kuryente. Pansamantala lang ka ako habang naghahanap ako ng iba. Biglaan lang kasi yung paglipat ko doon.
Nung mga unang gabi pa lang, medyo parang hindi na maganda yung pakiramdam ko doon. May mga oras kasi na pakiramdam ko may mga matang nagmamasid sa akin. Minsan din parang may nakikita akong bulto ng tao na nakatayo sa paanan ng kama. Pero bilang nga hindi ako naniniwala sa mga entity na yan, binaliwala ko lang. Lagi ko kasing iniisip na guni-guni o namamalikmata lang ako. Hanggang isang gabi, nakaramdam ako ng sobrang pagkaalinsangan. Normal na pagkakagaling ko sa ospital, naliligo talaga ako pagdating. At nakaligo na nga ako nung time na yon. Pero matindi talaga yung init na nararamdaman ko. Pawis na pawis ako. Mabuti na lang at may sariling CR yung room. Kaya kahit anong oras ko gustuing maligo ay pwede. So ayun na nga po. Habang naliligo ako, lumakas yung pakiramdam ko na parang may nakatingin at hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot. Dali-dali ako nagbanlaw at lumabas ng CR. Maya-maya ay nawala din naman sa isip ko yon at nakatulog na. Hating gabi na nang maalimpungatan ako. Napatilat ako nang maramdaman ko na may tao sa paanan ko. Pag-angat ko ng ulo ay nakita ko ang bulto ng isang lalaki. Hubad baro siya at matipuno ang katawan. Medyo malamlam ang ilaw sa kwarto ko dahil lampshade lang ang nakasindi kaya hindi ko maaninaw ang mukha niya. Binalak kong sumigaw pero walang tinig na lumalabas sa bibig ko at hindi ko alam kung bakit hirap na hirap akong imulat ng husto ang mata ko. Maging nang sumampa yung lalaki sa kama at dumagan sa katawan ko ay parang wala akong lakas. Lalo na nang magsimulang gumalaw ang pangahas na lalaki sa ibabaw ko. Gusto kong tumutol at pumiglas pero tinatalo ako ng sensasyon at matinding antok. Kaya hinayaan ko na lang siya sa ginagawa niya hanggang sa tuluyang mapikit ang mata ko. Pero maya-maya ay bigla akong napadilat at napabalikwas ng bangon. Kinoon na lang ang pagtataka ko nang makita kong nakalilis ang damit ko, maging ang panloob at basa ang ibabang bahagi ng katawan ko. Naalala ko yung lalaking nakita ko sa paanan ng kama. Ang alam ko ay panaginip ko lang yon pero bigla akong nagkaroon ng duda. Kaya dali-dali kong chinek ang pinto at bintana. Pero walang anumang palatandaan na may nakapasok doon. Parang bigla akong ginanaw sa naisip ko. Sa takot ay hindi na ako nakatulog hanggang sa mag-umaga na. Buong maghapon sa trabaho ay hindi ko naman naisip yon. Pero nang makauwi ako ay bumalik yung takot ko nang muli akong makaramdam ng kakaiba habang naliligo. Napansin ko na madalas yung ganong pakiramdam kapag naliligo ako. Kaya pilit kong tinuklas kung may butas ba doon at baka nasisilipan na ako ng kung sino. Pero wala naman akong makita. Binilisan ko yung paghahanap online ng malilipatan dahil pakiramdam ko ay hindi ako tatagal doon. Lalo na at naulit pa ng ilang beses yung nakakakilabot na panaginip kong yun. Kung saan ay katalik ko yung lalaking nakahubad at walang muka. At pagkatapos ay magigising ako na pawisan at basa ang ibabang bahagi ng katawan. Halos gabi-gabi ay puyat ako sa pagpipigil na makatulog para lang hindi na ako dalawin sa panaginip ng lalaking yun. Pero lagi at lagi siyang nagtatagumpay. Kung minsan nga pakiramdam ko ay parang totoo na at hindi na lang panaginip ang lahat. Minsan kasi habang naliligo ako ay bigla akong napapitlag nang maramdaman ko na may humawak sa balakang at pang-upo ko. Sa takot ay patakbo akong lumabas ng CR. Hindi na ako nakatiis at ikinuwento ko yun sa kasama ko. Wala siyang ideya sa takot na nararamdaman ko kaya nabiro niya pa ako na sa panaginip na nga lang daw ako makaka-experience na makipagtalik
mukhang multo o engkanto pa yung katalik ko. Pero hindi ko naman magawang mapikon sa kanya dahil sa edad kong 38 ay literal na dalaga pa rin ako. Yung kaibigan ko ring yon ang tumulong sa aking makakita ng ibang malilipatan. At mula nang makaalis ako sa paupahan na yon ay hindi naman na naulit ang mga panaginip kong ganon.